Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Nice. So ngayong araw, another update naman tayo. Anong update? About naman to men sa love story ni PBBM at ng First Lady Liza Araneta Marcos. So yan yung panonoorin natin, men. Wala lang, gusto ko lang panoorin to. Ni-recommend sa akin eh. So yun, bago natin simulan, Philippine Story, supportahan nyo yan. Tapos syempre, wait lang, pamagat ng video ito, BBM and Liza Araneta Marcos Love Story. Grabe, nakakakilig. So, yan yung panonoorin natin. Men, so bago natin simulan, Philippine Story, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, our YouTube channel, Philippine Noisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, BBM and Liza Araneta Marcos Love Story. Grabe, nakakakilig. So, tingnan lang natin to. Wala lang, gusto ko lang tingnan. So, like, comment, share, subscribe. Start. Bongbong Marcos and the First Lady Liza Araneta Marcos. Kahit saan magkasama for better or worse, ika nga. Bata pa si dito PBBM. Parang pwede din siyang maging action star eh. Hindi lang talaga siya into di ba, mga showbiz. Ilabas na natin ang politika at pag-usapan natin ang naging love story nila. The Yun. Philippine Stories presents BBM and Liza Love Story. Unang enkwentro daw ng dalawa ay doon sa Hawaii kung saan nanatili ang pamilyang Marcos. Sa mga panahon na iyon, nakaban sila sa Pilipinas. Ngayon ko lang ito nalaman Talaga ba? Nung time na pinaalis sila dito sa bansa? Grabe, so mga 80s pa. Mapapansin nyo rin naman, bata pa si PBBM dyan. Short tail lang talaga sila kasi may pera sila dati nung pinaalis sila ng bansa. Kasi kung wala, baka naghihirap na sila or mahirapan na silang makabangon. Buti na lang talaga. Tuloy. 1989, 3 years after sa makasaysayang EDSA Revolution, wala na noon ang dating presidenteng Ferdinand Marcos. Lumipad ang mag-ina pa New York kung saan ginanap ang trial ni Imelda Marcos. Saktong ang isa sa mga abogado ni Marcos ay kaibigan ni Liza. Naganap ng okay. So parang dun pala sila na-endorso sa isa't isa. Okay. abogada din noon sa New York. Kaya pinakilala si BBM doon kay Liza at nagdesisyong puntahan nila sa apartment nito sa New York. Dahil lawyer si Liza, kasali siya sa legal team ng abogado ni Marcos at buntut-buntut tuwing may hearing. Hindi na So ayan, binigyan ng bulaklak. Okay, pasensya na kayo ngayon ko lang nalaman tong love story nila. Wala lang, na-curious lang din ako eh. So I think medyo late na tayong na-curious. Mostly kasi sa mga politiko is nako-curious yung taong bayan kapag tumatakbo, di ba? Pero tayo, nanalo na. And I think magti 3 years na. daw mala movie at nanalove at first sight si Liza kay BBM, lalo na hindi sila natural Marcos supporter. Pero malaking professionalism ang pinakita ni Liza bilang supporter ni Benigno Aquino. Grabe yun. Parang talaga, nag-risk talaga siya, like hindi niya talaga hinusgahan yung mga Marcoses. Like, kahit na supporter kami ng taga-kabila, since kayo is, meron naman kayong right to, ng attorney, ibibigay ko sa inyo yung, karapat dapat na, attention or suporta para sa inyo. Solid yun. Solid pala ng love story nila, par. Pero kliyente nila ay mga Marcos. Trabaho lang daw at walang personalan. Madalas nga daw silang magkita pero ayon sa dalawa, hindi si Liza ang nahulog, kundi ang batang si BBM na bumilig sa ganda, talino at tapang. Si BBM to? Parang kamukha niya yung or I think dito pala na yung yung isang anak ni PBBM na si Simon ata yung pangalan nun. 'Di ba? Same sila ng mukha. Liza Araneta, parte na ng buhay ng mga Marcos ang palipat-lipat ang tahanan. Kaya hindi daw naging madali ang koneksyon ni Liza at BBM bilang magkaibigan. Sa isang interview, inamin ni Liza na talagang makaakil ang pamilya niya. Kaya nung nakita niya mga Marcos ay may bahid daw ng konting gigil. Pero kalaunan ay nagbago. Puso yung yung puso, yung trumabaho ba? Ma-in love ka. Wala akong pake kung ayaw mo sa ang kanila. 'Di ba? Parang tinamaan siguro kay Cupido yun, par.
Ang tingin niya sa batang Marcos animo para kay Liza, sobrang bait daw nito at gentleman. Ayon nga kay Liza, by her own words, little by little we became Nako. friends and then he fell in love Actually, with me. normal lang din naman talaga yan na Lover lalaki boy. yung mostly unang nai-in love, di ba? Ang batang BBM, unusual daw ito manligaw. At ayon kay Liza, isa sa hindi niya malimutan na iniregalo ni Bongbong sa kanya Oo. ay ang beef tapa. Nakwento kasi ni Liza kung gaano Grabe, siya iba talaga yung nag-crave mga sa beef mayayaman tapa na sikat magregalo, beef tapa. Samantalang tayo mga mahihirap, ang ireregalo lang natin, tinapa. Boom, bars. daw doon sa San Andres. At dahil nasa Amerika sila, si BBM ang naghanap ng paraan. Magaya ang recipe nito. Kaya nagtanong si Bongbong sa tindero ng beef tapa at hiningi niya ang recipe kung paano lutuin. At ayun, niluto niya at pinatikim niya si Liza ng kanyang beef tapa. How sweet! Tama naman, how sweet. Kaso tayo di tayo marunong magluto eh. Doon nagsimula ang magandang hulugan at tinginan ng dalawa. Kung si BBM ang tatanungin, gustong-gusto daw niya ang qualities. Meron si Liza. Dahil palaban, madaling kausap Tama, at abogado punto ba per naman, di punto. ba? Mas Dumating challenging kasi sa part na yun eh. na nga sa punto na naging official magkarelasyon na silang dalawa. Isa daw sa challenging part ng relasyon nila ay ang pagiging dilawan ni Liza Nako. at Marcos naman si Ibang klase BBM. pala to. Kaya Nakuha niya pala yung puso ng dilawan. Grabe, isipin nyo yun, yung tatay mo, pinaalis ng dilawan, di ba? Tapos ngayon, mahuhulog din pala sa'yo ang isang dilawan. Ibang story yan ah. pagkasunduan nila na hindi nila pag-uusapan kung maaari Tama ang kanilang paniniwala sa politika. Siyempre, nung una ay nilihim pa nila ang kanilang relasyon dahil sa kanilang mga pamilya, lalo na sa side ni Liza Nako. na solid Aquino talaga noon pa man. At the age of 32, kahit nasa wastong edad na nga si Liza ay palihim pa rin itong tumatakas upang makipag-date kay Patakas BBM. pala. Bilang respeto Grabe, na nga parang lang, mga teenager lang din sa atin ngayon, niya sa magulang niya, hindi niya inamin muna ang kanilang relasyon kay Bongbong. Taong 1992, congressman na si BBM sa Ilocos, lumipad ito papuntang Hong Kong upang puntahan si Liza at ang pamilya Ano ba niya yan, Liza or upang Lisa? formal na mamanhikan. I think nakadepende na lang sa'yo kung paano mo i-pronounce, di ba? Nakuha naman ni BBM ang boto ng magulang ni Liza kaya noong April 17, 1993 ay kinasal silang dalawa sa Grabe. Italy pa mismo. Very intimate pero small wedding dahil 20 guests lang daw ang nandun. Wala pa nga doon si Imelda Marcos para mag-attend. Bumalik sila pa Ilocos para ipagpatuloy ni Marcos ang kanyang political career at doon magsimula bumuo ng pamilya. Kalaunan ay Oo. nagkaroon ng 3 anak na lalaki. So, ito na yung family nila. One happy family. Ito bang katabi ni Madam Lisa Marcos? Yan yung mukha ni PBBM dati. Di ba? Okay. Sina Sandro, Simon at Vinny. Sa edad na 34 tsaka pa nabuntis si Liza kaya hindi daw talaga naging madali sa kanya ang journey bilang isang dalaga papunta 34? bilang ina. Awang-awa naman dito ang kanyang asawa na si BBM kaya bumawi naman daw si Bongbong sa pamamagitan ng pag-volunteer at hands-on sa pag-aalaga ng supling. Pero alam niyo ba na hindi pro-politics si Liza kaya hindi ito umaattend sa political campaign Talaga ni ba? BBM during his Ngayon ko lang nalaman yun So, she's not into politics pala. Okay? time doon sa Ilocos. Si Liza Marcos din ay isang part-time law teacher sa mga kilalang universidad dito sa Pilipinas at Oo. hindi daw siya tumatanggap ng sahod. Naibanggit naman ni Liza kung gaano ka-hands-on si Bongbong sa pagluluto, lalo na tuwing Sunday, na kanilang family day. Masaya naman sina Liza at BBM na Diba? napalaki Tapos nila ang nakapink kanilang pa mga sila. anak na humble Diba? at grounded. Tunay ngang butihing asawa, Yun. lover boy at ama si BBM. Kung ano man ang political views natin Well, ay sa labas na political tayo views doon. din naman is Kung trip nyo mga amazing naman din talaga siya sa president. ganitong kwento, please pa-subscribe naman dito sa aking channel. Oo. Panggatas ko lang sa aso kong si Bonbon.
Marunong din, panggatas daw ng aso niya, subscribe niyo Philippine Story. So ilagay natin yung original video link sa description box below. Ewan ko kung active pa ba siya sa YouTube ngayon. Ano? So lumang video na kasi to. So that's it lang naman. Yan lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi niyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Philippine Stories. So supportahan niyo yan. And then, syempre, bago niyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo yun, men. Yun pala yung love story or dun pala nagsimula ang love story ni President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. So nagsimula pala sa Hawaii. Actually, first time ko lang din talagang narinig yun. Pasensya na, hindi kasi ako mahilig sa mga ganitong yun ang mga story-story. Na-curious lang talaga ako ngayon kasi nireko sa atin ni YT. So yun, nakita natin na from Hawaii and then, men, dilawan, men. Diba? Can you imagine that? Yung nag-oust sa tatay mo, diba? Hindi siya nag-oust pala kasi parang lang, fan lang siya nung nag-oust ng tatay mo, diba? Kasi makadilawan nga siya, diba? So hindi naman din talaga si Liza Araneta Marcos mismo yung doon. Pero yung ganong scenario ba na parang, men, alam niyo yung ayaw or consider ba as galit? Well, yung mga fans naman talaga or mga supporter, nakadepende naman yan eh. Meron namang mga supporter talaga na umaabot na sila sa punto na kapag iba yung sinusuportahan ng mga kakilala nila is inaaway nila. Diba? Grabe na yun. For me, I think toxic part na yun na parang aabot ka na sa level nun, di ba? Na parang aawayin mo talaga para lang sa politikong yan. Akala mo naman talaga may paki siya sa'yo, di ba? So, I think toxic part na yun na umabot ka sa level na yun na aawayin mo yung hindi mo kaparehas ng pinaniniwalaan sa politika, di ba? Meron ding iba na wala lang, open lang. Di ba? Ako, I think, ang type ko is parang lang eh. Yung lang ako, yung mang-aasar lang, di ba? Kung ayaw ko kung di tayo parehas ng paniniwala, parang aasarin lang kita, something like that. Parang nasa ganong level lang tayo, And then, ito nga, parang si Liza Marcos pala is parang nag-start sila sa ganon. Na parang, uy, sa dilaw ako nandun yung puso ba? Basta parang ganon na into dilawan siya. Tapos, mga Marcoses to diba? Pero wala siyang nagawa kasi I think si Cupido siguro that time sobrang bored niya, diba? Pinana niya yung Cupido. Pinana ni Cupido si PBBM at si F. Elisa, diba? And then yun, nagkagustuhan sila. Grabe, umabot pa nga sila sa punto, diba, na tinatago nila yung relasyon nila dahil lang sa political views nila na hindi sila same. Sipin nyo yan. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, kung may mga kakilala man kayo na hindi kayo parehas ng pananaw, especially sa politika, huwag niyong seryosohin masyado. Kasi in the end of the day, yung pamilya niyo, mag-i-stick yan sa inyo. Mga mahal nyo sa buhay, di ba? Pero yung mga politikong yan, walang paki sa inyo yan. Di ba? So, yan lang naman. So again, that's it. Philippine Stories. Then Philippine Noise. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noise is out.